What's up mga kabayan? Magandang araw sa inyo, magandang buhay. So anyway, meron naman tayo pag-uusapan mga kabayan na kung saan ayan, nakikita nyo mga kabayan, ang ating napakagaling na Pangulo, no? Ang the Mr. President mga kabayan ang ating pag-uusapan. At maliban dyan mga kabayan, bigyan din natin ng sariling opinion natin mga kabayan. Itong tanungan ng Congress kanina na ginanap dyan sa hearing ng mga kabayan. So yan yung ating pag-uusapan ngayon. At anyway, no, maraming salamat nga pala mga kabayan dito sa mga bagong subscribers natin, sa mga nagla-like, nag-share. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. At maganda yan, malaking tulong yan dito sa ating channel mga kabayan, no, na may nag-share ng ating mga video ginagawa para naman mas marami pa yung makapanood ng ating mga video ginagawa patungkol dito sa ating gobyerno, no mga kabayan. Kita ninyo mga kabayan dyan sa ating wall mga kabayan, dyan sa ating monitor na nakita ninyo ay nagpa-pray over mga kabayan, nagpahiling mga kabayan ang ating napakagaling na Pangulo. Kailangan mga kabayan ipagdasal yan at nang mawala yung mga masasamang espiritu, no mga kabayan. Yung mga masasamang espiritu siguro mga kabayan na nakapaligid dyan. Kaya kita ninyo katatanim lang namin, inanin na agad. O kita mo yung mga sinasabi na yun, no? Syempre nga pala mga kabayan, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At nasa ganun mga kabayan, isama-sama tayo dito sa ginagawa natin, no? Ayan, no, nakita ninyo mga kabayan, sa gitna ng kalamidad mga kabayan, ng ating Pangulo ay nagpa-pray over, no? Napakaganda niyan, no? Kailangan mo magpa-pray over, magpabasbas ka dyan sa mga pari, pastor, o ano pa man, palehingan ka dyan. Nang sa ganun mga kabayan mahimasmasan ang kanyang mga iniisip, no? Kita nyo naman stress na stress ang ating Pangulo mga kabayan. Stress na stress dahil kita ninyo 6 na bagyo ang dumaan. Totoong sinubok ang pamumuno na rin ni BBM mga kabayan. Totoong sinubok. Kita mo talagang lubog sa Bahaan Luzon. Hindi umubra ang flood control at yun daw talaga disaster. Wala tayong magagawa diyan mga kabayan. Disaster nga naman natural calamity. So, ayan mga kabayan, ang epekto ng may flood control na 1.4 billion ang budget kada araw, no? Di ba? Ubos na ang budget mga kabayan, kaya idaan na lang natin sa panalangin. At may panawagan din pala yan mga kabayan, yung mga magsi-celebrate ng Pasko ay wag na daw bunggahan, at i-donate na lamang daw mga kabayan. Magandang panawagan yan. Kasi wala na mga kabayan pondo, anong gagawin? Hindi kailangan magtipid-tipid muna ngayon. At noon na may nakaranas ng bongga may binitahan pang duran-duran, flight dito, flight doon. Ayan mga kabayan, ang napapala ng ating bansa, pagka tayo may magaling na Pangulo, di ba? Yan yung ating magaling na Pangulo. Kaya good luck na lang sa inyo mga kabayan yung mga naapektuhan ng bagyo. Hindi kanya-kanyang kanya-kanyang ingat na lang mga kabayan. At siyempre meron din tayo pag-uusapan na rin si Akop mga kabayan. Pakinggan natin na rin sinabi na rin ni Akop. Ayan. Hindi na rin naman si Akop. Pakinggan natin. Sabi po ninyo, wala pong kota. Would that be correct? Yun po yung second issue ni Honorable Barbers Mr. Chair, Your Honor, sir, I will be speaking. Teka, Iha. Yes, ikaw po, pa sir. yung nag-take your oath? Briefing lang. Bro, before you proceed, the chair would like to acknowledge the presence of Chairman Abante and Congresswoman Luis. Go ahead, Chairman Akop. Yes, please answer my question, Madam. Mr. Chair, Your Honor, sir, I will be speaking in my capacity as during the time of the Duterte administration, the drug war, sir, I was the chief of police. I could say, in all honesty, sir, there was no quota given to us. Let's say, in a week, dapat meron kang arrest na 5 o may killed ka na. There was no written whatsoever, even verbal instruction to us to come up with a number of arrests in a week's time. However, probably, sir, some of the station who were really at the height of their career, sir, would like to impress their superiors and deliver some accomplishment. Probably, sir, the pressure is really there during that time to deliver accomplishment. But in all honesty, sir, yung quota, sir, there was no specific policy given to us, either written or verbal, sir. At least, sa personal kong experience, sir,
as during my time as COP and even my time during provincial director, sir. Dito mga kabayan ay nililinaw lamang, no? Nililinaw lamang nitong spokesperson ng PNP, mga kabayan, no? Na ayan, no? Malinaw diyan yung ito kasi mga kabayan ang problema diyan, no? Ang gusto kasi nila mga kabayan, mag-collaborate yung mga ibang statement ng kanilang mga inimbitahan diyan. Ano? Na totoo yung quota, no? Mayroong reward system. Yan yung kanilang mga gustong patotohanan dyan sa dinidinig nilang inquiry na yan. Ano? Diyan sa sabi nila legislative, mga ganon, inquiry. Pero, ayan mga kabayan, paano nila ngayon gagawan ng paraan yan para mag-collaborate yung mga naging unang statement ng mga kanilang dating resource person? So, ibig sabihin yan mga kabayan, ay di naggulo-gulo na mga kabayan. Anong report ang gagawin nitong mga to? Kung ganyan mga kabayan na nabanggit dito na hindi totoo. Diba? So, ayan mga kabayan, kita mo si Akop. Ako yung nayayabangan sa matanda na rin. Yabang mag-i-style mga kabayan. Sa tingin ko lang yan mga kabayan. Hindi ko alam kung tingin ninyo, ganun din. Pero tingin ko talaga mga kabayan, ayabang na rin mag-i-style, no? Naturingan mga kabayan na dati kang general, no? Dapat naiintindihan mo rin yung kalagayan ng mga pulis, di ba? So, syempre, yan yung utos ng presidente. Kailangan sipagan mo para meron kang accomplish. Kasi syempre, ganyan naman talaga mga kabayan pagdating sa sa pagkaalam natin mga kabayan, hindi ito yung kumbaga sabihin natin talagang kaalaman na ganun talaga nangyayari. Pero sa nakikita natin mga kabayan, syempre, kailangan mong magsipag para ma-promote ka. Ganun lang yung mga kabayan at meron kang accomplish. Ganun din naman sa ibang mga trabaho, di ba? Kailangan magsipag ka, katulad din ng nasabi ng ating spokesperson na ito ng PNP, di ba? So, ano kaya mga kabayan na mangyayari dito? Ano, ay hindi sumang-ayon doon sa mga gustong mangyari nitong mga congressman, 'di ba? So, malamang sa malamang mga kabayan at alamang baka rin may babulatan natin mga kabayan, masasabi nag-resign, mga ganun. 'Di ba? Tuloy natin. Thank you. So you only speak for yourself when you were a chief of police. Now, may I know, doon sa implementation ng Oplan double barrel, the first aspect is Oplan Tokhang. Hindi ba kasama doon sa pagre-report ninyo, sa accomplishment report, yung mga nagiging chief of police or station commanders before, ay kailangan may matokhang kayo na number of houses? That is correct, sir. When we speak sir of the number of tokhang conducted, sir, the chief of police were required to submit reports. How many houses, how many drug users were visited and undergone tokhang, sir. That I could confirm, sir. And totoo ba yung kwan na sa isang buwan ay dapat meron kayong 50 households na matokhang? Sir, during my time, wala sir ganun sir na dapat. Depende po kasi yun sir Kasi sir, yung magiging subject po sir ng house visitation will depend on the number of drug personalities reported by the BADAC. So hindi po talaga yung efforts na i-exert sir ng particular station probably might differ doon sa ibang mas maraming drug personalities. So wala po talagang specific numbers given to us po sir. Okay. Ayun mga kabayan, wala naman talaga, diba? Walang mga ganong utos. Pero dito kasi mga kabayan, sa ginanap nilang hearing ng mga nakaraan, may nagsasabi na may utos daw. Ano? Dito ng mga kabayan, napakalaking salungat na ng kanilang mga naging resource person. Ano? Buti mga kabayan, mga hindi na cite in contempt. Ano? Ayun pa naman yung gawain nila dyan, cite in contempt. Katulad na lang mga kabayan na rin ni Paduano. Ito, tinama to si Paduano. Napakatino niya dito mga kabayan nung nag-imbestiga sila. Ano, ito, totoo. Ayan, yung pagdinig na yun mga kabayan nung kay PRR. Dito na niya, pakinggan nyo. Ganito lang po because Senator Fernandez presented yung mga bank accounts. May I ask this former senator, how did you acquire these documents, bank documents? Nung campaign po noong 2016, meron pong nag-abot sa aming opisina na ang pangalan po niya ay Joseph De Mesa, in-identify niya. So sinabi niya, meron siyang mga dokumento na pwede namin tignan. Then chinek namin, binalidate po namin kung totoo yun, no? So may mga nagdeposito po
na doon sa iba't ibang accounts ni Duterte. Tapos totoo nga, legitimate po. So, former Senator Trillanes testified that that document was not acquired legally. It was just given to him, and with that, Mr. Chairman, though we might appreciate that bank records, but for me, Mr. Chairman, I am not a lawyer, but with regards to how authentic is the bank documents being presented to us by former Senator Trillanes, we must ask the AMLA, Mr. Chairman. So, with that, Mr. Chairman, unless Senator Trillanes can present to us another document that that bank records came from an authentic, competent agency of government, Mr. Chairman. Ito mga kabayan, nagustuhan ko to dito kay kay Paduano, no. In fairness ng mga kabayan dito, at ito hindi tumisigaw tong matanda na to dito, no. Yan ay nung umatid si Pangulong Duterte, na pansin ko lang kasi na may nabanggit diyan mga kabayan na Joseph de Mesa. Di ba ngayon mga kabayan ay uso yung reward system? Ngayon mga kabayan, may reward system. Diba? May reward mga kabayan ngayon, yung si Mary Grace Piatos daw mga kabayan. Aba, ay akalain mo yun, may reward. Ikaw mga kabayan, matanong ko lang mga kabayan, kasi yun yung, siyempre may receipt, may nag-receive, no? Ikaw yung informante mga kabayan, ikaw yung informant, o ako yung informant. Sa palagay mo ba mga kabayan, ilalagay ko yung totoo kong pangalan doon sa resibo na ako si ganito, na-receive ko tong amount na to. At syempre siya yung informant mga kabayan. Naloko na Alam niyo ang problema dyan mga kabayan, dyan sa mga dyan sa nagdidinig din ng budget ng OBP. Confidential funds nga, kasi tatawagin mo confidential funds. Tapos ngayon, ang gusto mo malaman, yung mga gumamit ng pera, kung saan napunta yung pera. Dapat hindi nyo na lang gawing confidential fund yan. Dapat gawin yung chismis funds na lang, yung mga ganon. Para mailagay doon yung mga tunay na pangalan ng mga informant natin, di ba? So, nilalagay, alam niyo kasi ito mga nandito mga kabayan sa Congress, sino ba? Si Paduano, mga kabayan. Yung maliit mga kabayan na si yung luluwa na ang mata. Hindi ko na matandaan yung pangalan ng mga nandyan mga kabayan. Sino pa? Si Brosas, sino pa? Si Rizal Tiberos, magkakasama yung mga kabayan. Yung matanda din, no? Si Arling Suling. Yung matanda, ano bang pangalan ng matanda na yun? Lagi ko nakakalimutan yung matanda na yung pangalan yun. Yung mukha niya lang naalala ko, mga kabayan. So, meron pa pala ako mga kabayan na ihahabol, no? Kasi nag-trending mga kabayan, yung sinabi ni Pangulong Duterte na if you have evidence, file a case, go ahead, di ba? And I am not Filipino for nothing mga kabayan, mga ganon yung sinabi. At nag-viral yun mga kabayan sa social media. Maraming mga gumamit mga kabayan na men's in uniform, no? Nung sound na yun sa TikTok, mga ganyan, sa Facebook, maraming gumamit ng sound noon na mga AFP, police, Navy, mga ganon na mga kabayan. At meron mga kabayan tayong nakita or na panood, no? Or nadinig mga kabayan, nabasa na rin sa madaling sabi na daw mga kabayan, yung mga gumamit daw ng mga sound na yun na man in uniform ay pinaiimbestigahan na daw, sabi mga kabayan. Pinaiimbestigahan na daw ni Bullfrog, no? Ni Kukak na palaka mga kabayan na taga Malacanang ang sabi. Yan ang sabi mga kabayan sa ating nakita. So ayun mga kabayan, maraming salamat, no, sa pagsama nyo sa akin dito sa video na to. At see you sa susunod na video mga kabayan. At ingat kayo palagi mga kabayan. Adios.